May mga sandaling parang huminto ang langit sa pakikinig. Nagdasal ka, umiyak ka, pero tila walang sagot. Sa bawat gabi ng kawalan ng pag-asa, tinatanong mo ang sarili, bakit hindi gumagalaw ang Diyos? Ngunit may lihim na hindi alam ng marami. Ang pananampalataya ay hindi nasusukat sa dami ng dasal, kundi sa tibay ng paniniwalang kumakapit kahit sa gitna ng katahimikan. Kapag ang lahat ay bumitaw, ang tunay na pananampalataya ang natitirang apoy na hindi namamatay. Ito ang kapangyarihang hindi nakikita ng mata, ngunit pinapakilos ang langit. Sa mga mata ng mundo, may mga bagay na imposibleng mangyari. Ang may sakit na sinabihang wala ng pag-asa, ang pamilyang winasak ng problema, ang taong nalugmok sa utang at kahihiyan, lahat sila ay isinulat ng lipunan bilang tapos na. Pero sa Diyos, walang katagang huli na, sapagkat ang pananampalatayang totoo ay hindi bulag. Ito'y nakakakita ng liwanag kahit sa pinakamadilim na gabi. Kapag sinabi ng Diyos na mangyayari, kahit buong mundo pa ang tutol, kikilos ang langit. Hindi mo kailangang maging perpekto para makita ang himala. Kailangan mo lang maniwala ng higit pa sa nakikita. Ang pananampalataya ang tulay sa pagitan ng kawalang pag-asa at katuparan. Marami ang nagdasal, ngunit kakaunti ang naniwala hanggang sa dulo. Sila ang mga taong nakakita ng dagat na nahati, ng patay na nabuhay, ng buhay na binago ng isang salita. At sa panahon ngayon, ang parehong Diyos ay naghihintay ng isang tao, isang ikaw, na magsasabing, mananatili akong maniniwala kahit wala pa akong nakikita. Ang pananampalataya ay hindi simpleng salita sa Biblia. Ito'y apoy na sinusubok sa bagyo. Kapag ang mga pangako ng Diyos ay tila napakalayo, dun sinusukat kung gaano kalalim ang iyong tiwala. Ang pananampalataya ay lumalaban sa takot, sa duda, sa kawalan ng kontrol. Habang ang mundo ay sumisigaw ng hindi na posible, ang puso ng may pananampalataya ay maririnig mong bumulong. Pero sinabi ng Diyos, at sa sandaling iyon, nagigising ang himala. Iyan ang hindi nauunawaan ng marami. Ang himala ay hindi nagsisimula sa langit, kundi sa loob ng taong naniniwala. Kapag ang pananampalataya mo ay higit sa iyong takot, nagsisimulang gumalaw ang Diyos sa paraang hindi maipaliwanag ng tao. Ang bundok na humaharang ay biglang gumuguho, ang pinto na sarado ay kusang bumubukas, at ang buhay na wasak ay muling binubuo ng kamay ng may kapal. Sapagkat sa mata ng Diyos, ang imposibleng baguhin ay siya mismong larangan ng kanyang kapangyarihan. Kaya't kung naririnig mo ito ngayon at pakiramdam mo'y wala ng pag-asa, alalahanin mo ito, hindi kailangang makita para maniwala. Kailangan munang maniwala bago makakita. Dahil ang pananampalataya ang wika ng langit na nagbubukas ng mga pintuang isinara ng takot at kawalan ng tiwala. Kapag ang tao ay tumigil sa pag-aalinlangan at nagsimulang maniwala, ang mga imposibleng bagay ay yumuyuko sa pangalan ng Diyos. At marahil, ito na ang sandali mo. Ang oras kung kailan titigil ka sa pagdududa at hahakbang sa paniniwala, sapagkat ang pananampalatayang tunay ay hindi naghihintay ng senyales. Ito mismo ang senyales na hinihintay ng langit para kumilos. Ang Diyos ay hindi tahimik. Siya ay naghihintay sa isang pusong buo, pusong naniniwala, pusong hindi sumusuko kahit walang nakikitang resulta. Dahil sa sandaling iyon, ang pananampalataya mong akala mo'y maliit lang. Iyon pala ang susi na magbabago sa imposibleng bagay na matagal mo nang pinaniniwalaan. Hindi imposible sa Diyos ang anumang bagay. Lucas 1:37. Ito ang pangakong bumaligtad sa mga batas ng kalikasan at lohika. Ang salitang ito ay binitiwan ng anghel kay Maria nang marinig niyang siya'y magdadalang tao kahit wala siyang asawa. Sa sandaling iyon, ang buong langit ay nagpatotoo sa isang katotohanang kailanman ay hindi nagbago. Ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi limitado sa mga kondisyon ng tao.
Si Maria, isang simpleng dalaga sa Nazaret, ay naging sisidlan ng imposibleng himala dahil naniwala siya sa sinabi ng Diyos. Sa Biblia, ang pangakong ito ay hindi lamang tumutukoy sa kapanganakan ni Jesus. Ito ay salamin ng katangian ng Diyos na gumagawa ng paraan kung saan tila wala na. Sa panahon ni Abraham, sinabi ng Diyos na magkakaanak siya kahit matanda na siya at baog ang kaniyang asawa. Tumawa si Sarah sa una, ngunit ang Diyos ay hindi natitinag sa tawa ng kawalang paniniwala. Sa takdang panahon, ipinanganak si Isaac, patunay na kahit ang katawang marupok ay kayang buhayin ng kapangyarihan ng salita. Ang parehong Diyos na nagbigay ng anak kay Abraham at naglagay ng buhay sa sinapupunan ni Maria ay siya ring Diyos na nangungusap ngayon. Ang pangakong walang imposible ay hindi natapos sa mga pahina ng kasulatan. Ito'y buhay pa rin, tumitibok sa bawat pusong marunong maniwala. Sa bawat himalang isinulat sa Biblia, mula sa paghahati ng dagat hanggang sa pagbuhay ng patay, isang mensahe lamang ang ipinapahayag: kung may pananampalataya, may daan ng Diyos. Sa espiritual na kahulugan, ang salitang walang imposible ay hindi lamang tumutukoy sa mga kababalaghan sa labas. Ito rin ay pag-asa para sa pusong sugatan, sa isiping wasak, sa kaluluwang pagod na, sapagkat ang pinakamatinding himala ay hindi ang paggalaw ng bundok, kundi ang pagbabago ng puso ng tao. Ang pananampalataya ay hindi lang humihiling, ito ay nagtitiwala kahit walang garantiya sa mundong puno ng kawalang katiyakan. Ang pangakong ito ang bumubuhay sa atin araw-araw, na kahit mahina ka, kaya kang palakasin, kahit wala ka, kaya kang punuin, kahit umiiyak ka, may araw na tatawa ka muli. Kapag binasa mo ang kasaysayan ng Biblia, paulit-ulit mong makikita na ang Diyos ay mahilig sa imposible. Pinakain niya ang libu-libong tao gamit ang ilang tinapay. Binuhay niya si Lazaro na 4 na araw ng patay. Pinakalma niya ang dagat sa gitna ng bagyo. At bawat pagkakataon, may isang elemento na laging naroon: pananampalataya. Hindi niya hinanap ang mayayaman, ang malalakas o ang matatalino, kundi yaong handang maniwala kahit hindi nila alam kung paano kikilos ang langit. Ngunit bakit napakahalaga ng pananampalataya sa pangakong ito? Dahil ito ang wika ng kaharian ng Diyos. Kapag nagsasalita ang tao ng takot, hindi ito naririnig ng langit. Ngunit kapag nagsalita ang puso ng pananampalataya, kahit pabulong, sumasagot ang Diyos. Ang pananampalataya ang nagsisindi ng mga ilaw sa kalangitan ng ating mga kadiliman. Kapag naniwala ka, nagsisimulang mabago ang direksyon ng iyong buhay. Isipin mo si Maria, isang batang babae na maaaring takot, naguguluhan at pinupunan ng lipunan. Ngunit ang sagot niya sa mensahe ng anghel ay simple: mangyari nawa sa akin ayon sa iyong salita. Sa isang tugon na iyon, binago niya ang kasaysayan. Sa sandaling iyon, ipinakita niya sa lahat ng panahon na kapag sinabi mong oo sa Diyos, kahit hindi mo maintindihan, nagbubukas ang daan para sa himala. Sa ating panahon, ang parehong prinsipyo ay totoo. Ang Diyos ay naghahanap pa rin ng mga taong sasagot ng oo kahit sa gitna ng kawalan ng kasiguruhan. Ang walang imposible ay hindi lang para sa mga santo o propeta, kundi para sa bawat isa na handang magtiwala. Kapag sinabi mong Panginoon, naniniwala ako, kahit nanginginig ka, kahit may duda, iyon ang sandaling nagsisimulang gumalaw ang kanyang kamay. Ang pangakong ito ay nagbibigay liwanag sa gitna ng digmaan, krisis, sakit at gutom. Sa bawat panahon ng kaguluhan, ipinapaalala ng Diyos, hindi natatapos ang aking kapangyarihan sa mga hangganan ng mundo. Kapag ang mga tao ay sumuko, siya'y nagsisimula. Kapag ang tao ay wala ng lakas, siya'y nagiging lakas. Ang walang imposible ay hindi lamang pangako, ito ay katangian ng Diyos mismo. Kaya sa bawat nanonood ngayon na tila hindi na alam kung saan hahawak, tandaan mo,
Ang parehong Diyos na tumupad sa kaniyang salita noon ay siya ring Diyos na tutupad sa iyo ngayon. Maaring hindi mo makita ang paraan, ngunit ang langit ay may plano. At kapag inilapat mo ang pangakong ito sa iyong buhay, makikita mong unti-unting nagbabago ang imposible. Sapagkat ang pananampalataya, kapag isinabuhay, ay hindi lamang paniniwala, ito ang pintuan kung saan dumadaloy ang mga himala ng Diyos. At sa susunod na bahagi, matutuklasan mo kung paano ang pangakong ito ay patuloy na gumagalaw sa ating panahon. Sa gitna ng takot, kawalan ng trabaho, karamdaman at kaguluhan ng mundo, at kung paano ito muling nagiging sagot ng langit sa mga pusong ayaw sumuko. Sa panahon ngayon, tila ang bawat araw ay isang labanan. Ang mga balita ay puno ng digmaan, kahirapan at sakit. Maraming pamilya ang natutulog ng walang kasiguruhan kung ano ang kakainin kinabukasan. May mga ina na umiiyak sa gabi, hindi dahil sa pagod lang, kundi dahil sa takot. Takot na hindi na nila kayang tustusan ang kanilang mga anak. May mga ama na nawalan ng trabaho, mga kabataang naliligaw at matatandang nawalan ng pag-asa. Sa gitna ng ganitong mundo, paano mo pa paniniwala ang totoo, ang pangakong walang imposible sa Diyos? Ang problema ng ating panahon ay hindi lang kakulangan sa pera o kagalingan, kundi kakulangan sa pananampalataya. Marami ang nagsasabing naniniwala, pero bihira na ang naniniwalang buo. Ang pananampalatayan ngayon ay madalas nagiging pananalita lang, hindi karanasan. Ngunit ang pangako ng Diyos ay hindi napuputol dahil lang sa kaguluhan ng mundo. Ang parehong Diyos na gumawa ng himala sa Biblia ay siya ring Diyos na gumagawa ngayon sa likod ng bawat pintuan na sarado, sa bawat pusong naguguluhan. Kung titignan natin ang nangyari sa panahon ni Abraham, Maria o Moises, hindi sila nabuhay sa mga panahong madali. Ang paligid nila ay puno rin ng takot, kawalan ng direksyon at pang-aapi. Ngunit sa gitna noon kumilos ang Diyos. At kung noon, sa mga disyertong walang tubig at sa mga bayang walang pag-asa, nagkaroon ng himala, bakit hindi ngayon? Ang mga himala ng Diyos ay hindi nakatali sa panahon. Ito'y nakatali sa pananampalataya. Kapag may naniniwala, kahit isa lang, kikilos ang langit. Ang krisis sa ating mga tahanan ay madalas nag-uugat sa kawalan ng tiwala. Kapag natatakot ka sa bukas, nakalimutan mong may Diyos na nauna na roon. Kapag nakatingin ka sa problema, nakakalimutan mong mas malaki ang kapangyarihan ng kanyang salita. Sa bawat hindi ko na kaya, ang Diyos ay may tugon na, "Anak, kaya ko." Pero ang tanong, naniniwala ka pa rin ba kahit walang nakikitang pagbabago? Tulad ng mga Israelita sa ilang, marami rin sa atin ang naglalakad ngayon sa gitna ng kawalan. Nakatingin tayo sa mga pader ng Jericho na tila imposibleng gumuho, mga utang, sakit, relasyon, kalungkutan. Ngunit nakakalimutan nating bumagsak ang mga pader na iyon hindi dahil sa armas, kundi dahil sa pananampalataya. Ang kanilang sigaw ng tiwala ang nagpabagsak sa hadlang. Ganito rin sa atin, kapag nagsimula kang manampalataya sa gitna ng kawalan ng pag-asa, nagsisimulang gumalaw ang Diyos sa mga paraang hindi mo inaasahan. Marahil sinasabi mo ngayon, paano ako maniniwala kung paulit-ulit na akong nabigo? Ngunit tandaan, si Abraham ay inabot ng dekada bago makita ang katuparan ng pangako. Si Jose ay ikinulong bago naging tagapamahala ng Ehipto. Si David ay tinakasan at itinakwil bago naging hari. Lahat sila bago maranasan ang katuparan ng pangako. Dumaan muna sa kawalang lugar, sa katahimikan, sa pagsubok. Kaya kung nararanasan mo ito ngayon, hindi ibig sabihin nakalimutan ka ng Diyos, ibig sabihin hinuhubog ka niya. Ang Diyos ay gumagalaw sa mga oras na akala natin tahimik siya. Sa bawat araw na umiiyak ka, may ginagawa siyang hindi mo nakikita. Sa bawat gabi na iniisip mong wala ng pag-asa, may binubuo siyang plano sa likod ng mga luha mo. Kapag tiningnan mo ang buhay ng mga taong naniwala, makikita mong laging may ganitong pattern: pagsubok, pananampalataya, himala.
Walang himala kung walang panahon ng paghihintay. Walang pananampalatayang tumitibay kung walang unos na dumarating. Ang pangakong walang imposible sa Diyos ay hindi isang slogan. Ito ay paalala ng realidad na may Diyos na buhay at tapat. Kapag sinabi niya, ibabangon kita, gagawin niya iyon kahit anong hadlang. Ngunit kailangan mong kumapit, kailangan mong maniwala kahit masakit, kahit parang walang direksyon. Dahil sa sandaling huminto ka sa pagdududa at pinili mong magtiwala, nagsisimula ng bumukas ang pintuan ng himala. Sa bawat tahanan na naghihirap ngayon, sa bawat pusong puno ng kaba, ang Diyos ay nagsasabi pa rin, walang imposible sa akin. At sa bawat panalangin na tila hindi naririnig, tandaan mo, ang pananampalataya ay hindi laging nakikita agad ang sagot, ngunit laging kumikilos kahit walang kasiguruhan. Kapag ang mundo ay bumagsak, ang may pananampalataya ay nananatiling nakatayo dahil alam niyang may Diyos na hindi kailanman babagsak. Ito ang oras na ipamuhay ang pananampalataya na matagal mo nang binabasa. Hindi sapat na alam mo ang pangako, kailangan mong yakapin ito sa gitna ng iyong kawalan ng kasiguruhan. Sapagkat doon, sa gitna ng kaguluhan ng mundo, ipinapakita ng Diyos na ang kanyang kapangyarihan ay mas totoo kaysa anumang takot. At sa susunod na bahagi, maririnig mo ang mga patunay na ito, mga kwento ng mga taong tulad mo na nakaranas ng imposibleng baguhin, ngunit dahil sa pananampalataya, nabaligtad ang kanilang kapalaran at muling napatunayang totoo ang pangakong walang imposible sa Diyos. May isang babae na ang pangalan ay Liza. Sa loob ng 5 taon, araw-araw niyang iniiyakan ang kanyang anak na may malubhang karamdaman. Sinabi ng mga doktor na wala ng pag-asa at bawat linggo ay parang pagbilang na lang ng araw bago tuluyang sumuko ang katawan ng bata. Ngunit isang gabi, habang nakaupo siya sa tabi ng kama ng kanyang anak, nabasa niya sa Biblia ang mga salitang, walang imposible sa Diyos. Hindi iyon bago sa kanya, paulit-ulit na niya itong narinig sa simbahan, ngunit sa gabing iyon, parang unang beses niyang naramdaman na ang Diyos ay tunay na nakikinig. Sa gitna ng luha, binigkas niya, Panginoon, kung may isa pang araw ng buhay ang anak ko, ibigay mo. Pero kung kaya mong palawigin pa, alam kong kaya mo. Kinabukasan, nagulat ang mga doktor. Ang batang sinabing hindi nagigising ay biglang bumangon. Hindi agad nawala ang lahat ng sakit, pero mula noon, bawat araw ay naging patunay na ang pananampalataya ay kayang baguhin ang hatol ng tao. Sa probinsya naman, may isang lalaki na ang pangalan ay Rodel. Dating may negosyo pero sa isang iglap na lugi siya. Naiwan siyang walang trabaho, walang ipon at halos wala nang makain ang kanyang pamilya. Sa unang buwan, puro reklamo at tanong ang kanyang panalangin. Bakit mo hinayaan ito, Diyos? Pero sa kalagitnaan ng kanyang paghihirap, isang gabi, nagdesisyon siyang bumalik sa pananampalataya. Binasa niya ang kwento ni Elias na pinakain ng Diyos sa gitna ng tagtuyot at doon siya napaluha. Sinabi niya, kung ginawa mo iyon noon, kaya mo rin ngayon. Kinabukasan may tumawag, isang kaibigang matagal na niyang hindi nakausap, nag-alok ng maliit na trabaho. Sa una, parang maliit na bagay, pero iyon ang simula ng kanyang muling pagbangon. Ngayon, siya mismo ang tumutulong sa iba, sinasabing, ang Diyos ay hindi nawawala sa mga oras na akala mong tahimik siya. Mayroon ding si Clara, isang byuda na nawala ng lahat. Nang pumanaw ang asawa, nawala rin ang tiwala niya sa kinabukasan. Araw-araw ay puro katahimikan at takot. Ngunit isang gabi, habang pinapanood niya ang ulan, narinig niya sa radyo ang isang mangangaral na nagsabing, ang pananampalataya ay hindi pagtakbo sa bagyo, kundi pananatili sa gitna nito. Sa sandaling iyon, lumuhod siya at nagsabing, Panginoon, pagod na ako pero kung nandito ka, hindi ako susuko. Sa mga sumunod na buwan, unti-unting nagbukas ang mga pintuan.
Isang kapitbahay ang nagbigay ng trabaho, ang kanyang mga anak ay nagkaroon ng lakas ng loob mag-aral muli, at ang dating bahay na puno ng lungkot ay napalitan ng awit at pag-asa. Ang mga kwentong ito ay hindi katang-isip. Ito ang mga patunay na ang Diyos ay gumagalaw pa rin sa mga panahon ng kawalan. Ngunit hindi lamang sa ating panahon nangyari ang ganitong mga kababalaghan. Sa Biblia, paulit-ulit nang ipinakita ng Diyos kung paanong ang pananampalataya ang nagiging daan ng kanyang kapangyarihan. Si Elias na nagdasal sa gitna ng tagtuyot ay nakakita ng ulan pagkatapos ng mahabang taghihirap. Si Daniel na itinapon sa lungga ng mga leon ay lumabas na buhay at walang galos. Si Pedro na lumakad sa ibabaw ng tubig ay nakaranas ng imposible dahil sa isang bagay, pananampalataya. Kung titingnan mong mabuti, ang lahat ng kanilang kwento ay may iisang ugat. Naniwala sila kahit walang kasiguruhan. Ang kanilang pananampalataya ay hindi naghintay ng senyales. Ito ang naging senyales. Ang ganitong uri ng tiwala ang hinahanap ng Diyos sa bawat isa ngayon. Hindi kanya hinihingi ang kayamanan o katalinuhan, kundi ang pusong handang maniwala kahit walang nakikitang resulta. May mga himalaring naganap sa mga lugar na hindi mo aasahan. Isang lalaki sa ospital na tinanggihang gamutin dahil wala ng pag-asa. Isang gabi, pinili niyang manalangin at magpatawad sa mga taong nagdulot ng sakit sa kanya. Kinabukasan, nagulat ang mga nurse, bumalik ang kanyang lakas, at ang kanyang katawan ay unti-unting bumuti. Hindi lahat ng himala ay biglaan. Minsan ito ay tahimik, dahan-dahan, ngunit totoo. Ang pananampalataya ay parang binhi. Kapag itinanim mo ito sa luha, tutubo ito sa pag-asa. Kapag pinili mong magtiwala kahit walang dahilan, doon nagsisimula ang paggalaw ng Diyos. Ang mga himala ay hindi lamang para sa mga banal, ito ay para sa mga sugatan, sa mga natatakot, sa mga humihingi ng tulong. Sa bawat kwento ng pagbabago, laging makikita mo ang kamay ng Diyos na marahang humahaplos sa pusong halos bumigay. Maraming beses nang napatunayan ng buhay ng mga tao na kapag kumapit ka sa pangakong walang imposible sa Diyos, ang imposible ay nagiging paalala ng kanyang kadakilaan. Ang babaeng nawalan ng pag-asa ay naging ina ng himala. Ang lalaking nawalan ng trabaho ay naging daluyan ng biyaya. Ang biyudang akala niya'y tapos na ang lahat ay muling natutong ngumiti. Lahat sila'y may iisang mensahe. Kapag hinayaan mong pumasok ang pananampalataya sa gitna ng takot, nagsisimulang mabago ang imposible. At kung kaya nilang maranasan yon, kaya mo rin, sapagkat ang Diyos ay hindi nagtatangi. Ang parehong kamay na nagpagaling, nagligtas at nagtaguyod sa kanila ay nakahanda ring kumilos sa iyong buhay ngayon. Marahil hindi mo pa nakikita ang resulta, pero tulad nila darating ang araw na masasabi mong, ginawa niya rin sa akin. At sa susunod na bahagi, matutuklasan mo na ang mga pangakong ito ay hindi lamang para sa mga individual, kundi bahagi ng isang mas malaking plano, isang propetikong paggalaw ng Diyos na patuloy niyang isinasakatuparan sa kasaysayan at sa iyong buhay ngayon. Ang pangakong walang imposible sa Diyos ay hindi lamang isang mensaheng pampalakas ng loob. Ito ay bahagi ng isang dakilang plano na inihayag ng Diyos sa bawat henerasyon. Sa mga pahina ng kasulatan, makikita natin na ang bawat himala, bawat pangako ay hindi kailaman hiwalay sa propetikong galaw ng langit. Mula pa kay Abraham hanggang kay Jesus, mula sa mga propeta hanggang sa mga alagad, may iisang linya ng katotohanan. Ang Diyos ay kumikilos sa gitna ng kawalang pag-asa upang ipakita na siya lamang ang may kapangyarihang bumago ng lahat. Kapag sinabi ni Lucas na walang imposible sa Diyos, hindi lamang ito tungkol sa pagbubuntis ni Maria. Ito ay pagpatuloy ng mga propesiya ni Isaias na nagsabing, narito, ang dalaga ay magdadalang tao at manganganak ng isang anak na lalaki. Isaiah 7:14. Ang pangyayaring iyon ay hindi aksidente.
Ito ay katuparan ng pangakong matagal nang sinabi ng Diyos sa kanyang bayan. At kung tinupad niya iyon sa tamang panahon, hindi ba't patunay iyon na kahit ngayon, tinutupad pa rin niya ang kanyang mga salita? Tingnan mo rin ang aklat ni Jeremias. Ako ang Panginoon, ang Diyos ng lahat ng laman. May bagay bang mahirap para sa akin? Jeremias 32:27. Ito ang parehong tinig na narinig ni Maria, ang parehong tinig na maririnig mo ngayon. Ang Diyos ay hindi nagbabago. Ang kanyang kapangyarihan ay walang hanggan. Ang mga pangako noong panahon ng mga propeta ay hindi lamang para sa Israel. Ito ay para sa lahat ng sumasampalataya, para sa bawat pusong handang maniwala na kaya niyang baguhin kahit ang pinakamadilim na panahon. Sa aklat ng Daniel, ipinakita ng Diyos ang kanyang soberanya sa mga imperyo ng mundo. Sa kabila ng kapangyarihan ng mga hari, ipinakita niya na siya lamang ang may kontrol sa kasaysayan. Ang propesyang iyon ay nagpapatuloy hanggang ngayon. Ang mga bansa ay bumabangon at bumabagsak. Ang mga sistema ay nagbabago. Ngunit ang plano ng Diyos ay nananatiling matatag. Sa bawat kaguluhan ng mundo, sa mga digmaan, pandemya at kagutuman, ang kanyang kamay ay gumagalaw upang ipaalala sa atin. Ang kasaysayan ay hindi nakatakas sa kanyang plano. Ang pangakong walang imposible ay hindi lamang pampersonal, kundi pangdaigdigan. Ito ang pahayag ng Diyos na kahit ang buong sangkatauhan ay hindi makakapigil sa kanyang layunin. Kapag tiningnan mo ang mga propesiya ng Apokalipsis, makikita mong lahat ng kaganapan ay patungo sa isang wakas kung saan ganap na ipapakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Ngunit bago iyon, ipinapakita niya muna sa bawat isa ang maliit na bersyon ng kanyang himala, isang buhay na binago, isang pamilya na muling nabuo, isang kaluluwang muling nagtiwala. Ang mga ito ay paalala na ang parehong Diyos na magtatapos sa kasaysayan ay siya ring Diyos na kumikilos ngayon sa iyong personal na kwento. Ang pangako ng Diyos ay may dalawang mukha, isa para sa mundo at isa para sa puso mo. Noong panahon ni Noe, sinabi ng Diyos na magpapadala siya ng ulan upang linisin ang lupa. Imposible iyon sa paningin ng mga tao dahil noon ay hindi pa nila nakikita ang ulan. Ngunit nang dumating ang baha, napatunayang totoo ang salita ng Diyos. Sa parehong paraan, maraming pangako ngayon ang tila malayo sa katuparan. Ngunit sa oras na itinakda ng langit, ang lahat ay mangyayari sapagkat ang salita ng Diyos ay hindi kailanman bumabalik na walang katuparan. Kapag sinabing walang imposible, ito ay panawagan din para sa ating panahon ng krisis. Ang mga propesiya ni Joel ay nagsasabing, ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman. At ngayon, nakikita natin ang katuparan nito. Mga tao mula sa iba't ibang dako ng mundo ang bumabalik sa pananampalataya, nagsasama-sama sa panalangin at muling tumatanggap ng apoy ng Espiritu Santo. Ang mga bagay na dating imposible, pagbabago ng puso, kapatawaran ng mga kaaway, muling pagbangon ng mga nasira ay nagiging totoo sa panahong ito. Kung titingnan mo ang propetikong larawan, makikita mong bawat himala ay tanda ng mas malaking pangyayari. Kapag gumaling ang isang tao, hindi lang iyon biyaya, ito ay pahayag na ang Diyos ay buhay. Kapag may pamilya na muling nabuo, hindi lang iyon pagkakasundo, ito ay patunay na ang plano ng Diyos para sa pag-ibig ay nananatili. Kapag may isang kaluluwang naligtas, ito ay bahagi ng katuparan ng propesyang ang Ebanghelyo ay maipapahayag sa buong mundo. Ngayon, sa panahon ng takot, pandemya at kawalang katiyakan, maraming nagsasabing ang mundo ay papalapit na sa wakas. Ngunit para sa mga may pananampalataya, ang wakas ay hindi dapat katakutan. Ito ay panibagong simula. Ang parehong Diyos na nangako ng kaligtasan ay ang Diyos ding nangako ng katapusan ng kasamaan. Kaya't habang ang mundo ay naguguluhan, ang mga anak ng Diyos ay tumatayo sa katiyakan ng kanyang pangako.
At kung minsan, sa gitna ng lahat ng propetikong pangyayari, nakakalimutan nating ang parehong Diyos na kumikilos sa kasaysayan ay siya ring Diyos na nakikialam sa ating mga personal na laban. Ang mga propesiya ay hindi lang para sa mga bansa, ito rin ay para sa iyo. Kapag sinabi ng Diyos na may pag-asa, iyon ay totoo kahit sa gitna ng kaguluhan. Kapag sinabi niyang may bagong simula, kahit ang iyong sugatang puso ay maaari niyang buuin. Kaya kapag naririnig mo ang mga balita ng digmaan at kalamidad, huwag kang mangamba. Ang mga ito ay hindi tanda ng katapusan ng pag-ibig ng Diyos, kundi paalala na siya ay papalapit na. Ang kanyang mga pangako ay hindi nagbabago, at bawat himala na nagaganap sa iyong buhay ay piraso ng mas malawak na larawan ng kanyang plano. Ang walang imposible sa Diyos ay hindi lamang salita ng kaginhawahan. Ito ay deklarasyon ng kaharian. Ito ang boses ng langit na nagpapaalala sa sangkatauhan na may Diyos pa ring namumuno, may Diyos pa ring tapat, at may Diyos pa ring gumagawa ng himala sa bawat henerasyon. At habang papalapit ang katuparan ng lahat ng propesiya, ang tanong ay nananatili. Handa ka bang maniwala na ang pangakong iyon ay para rin sa iyo ngayon? Sapagkat sa susunod na bahagi, haharapin natin ang tanong na tinatanong ng marami. Kung totoo ang mga pangakong ito, bakit tila minsan ay tahimik ang Diyos? May mga gabi na tila hindi tumutugon ang langit. Ipinagdasal mo na, iniyakan mo na, ngunit nananatiling tahimik ang lahat. Sa puso mo, may tanong na hindi mo masabi ng malakas. Kung totoo ang pangako ng Diyos, bakit hanggang ngayon wala pa ring nangyayari? Maraming anak ng Diyos ang dumaan na sa ganitong pakikibaka. Hindi ito kakulangan ng pananampalataya, kundi bahagi ng paglalakbay ng isang pusong umaasa. Maging si Abraham ay naghintay ng mga taon bago makita ang katuparan ng pangako. Si Jose ay inalipin at ibinilanggo bago siya naging tagapamahala ng Ehipto. Si David ay itinago sa mga kuweba bago siya iniluklok na hari. Ang bawat pangako ng Diyos ay sinusubok ng panahon at ang pananampalataya ay nililinis sa apoy ng pag-aalinlangan. May mga pagkakataong masakit umasa kapag araw-araw kang nagbubukas ng mata sa parehong problema. Mahirap maniwala na may ginagawa ang Diyos. Kapag lumipas na ang mga taon at tila wala pa ring sagot, madali kang mapagod at masabing, siguro hindi ito para sa akin. Ngunit hindi kailanman nasayang ang isang pananalig na itinanim sa kamay ng Diyos. Maaaring hindi mo pa nakikita, pero ang ugat ng iyong panalangin ay unti-unting lumalalim sa lupa ng pananampalataya. Kapag dumating ang tamang panahon, ito'y tutubo ng may bunga. Sa Biblia, ipinakita ng Diyos na ang kanyang mga pangako ay laging natutupad, pero hindi palaging sa oras ng tao. Si Habakuk ay nagreklamo sa harap ng Diyos, sinabing, "Bakit mo hinahayaan ang kasamaan?" Ngunit sinagot siya ng Diyos, "Bagaman ito'y magtagal, hintayin mo, tiyak na mangyayari at hindi maaantala." Habakuk 2:3. Ang panahon ng Diyos ay laging perpekto, kahit hindi ito kasabay ng ating pagnanais. Ang tahimik na sandali ng paghihintay ay hindi kawalan ng kilos. Ito ang oras kung saan hinuhubog niya ang puso upang maging handa sa kanyang tugon. Kung minsan, ang hindi pagkakaroon ng sagot ay mismong paraan ng Diyos para turuan tayo ng tiwala. Maraming gustong baguhin agad ang sitwasyon, ngunit nakakalimutan natin na ang Diyos ay mas interesado sa pagbabago ng ating pagkatao. Kapag hindi niya agad binigay ang ating hinihingi, kadalasan ay dahil may mas malalim siyang hinahanda. Si Abraham ay hindi lang pinagpala ng anak, tinuruan siyang maging ama ng pananampalataya. Si Moises ay hindi lang iniligtas mula sa Ehipto, tinuruan siyang magtiwala kahit sa disyerto. At ikaw marahil ay hindi lang hinihintay magtagumpay, kundi tinuturuan ding manindigan kahit walang nakikitang himala. Ang pananampalataya ay hindi nasusukat sa dami ng sagot na natatanggap mo, kundi sa kakayahan mong magtiwala kahit walang sagot.
Kapag ang lahat ay tila walang direksyon, ang pananatili mong nakatingin sa Diyos ay patunay na buhay ang pananampalataya. Ang pagdududa ay hindi kabaligtaran ng pananalig. Ito ay bahagi ng prosesong ginagawang matatag ang iyong puso. Tandaan mo, maging si Tomas, isa sa mga alagad, ay nag-alinlangan sa pagkabuhay ni Jesus. Ngunit hindi siya tinulig sa ni Kristo, sa halip pinahawak siya sa kanyang sugat. Ganito rin ang Diyos sa atin. Hindi niya tayo tinatanggihan sa oras ng tanong. Tinuturuan niya tayong makita ang katotohanan sa gitna ng ating pag-aalinlangan. Marami ring dahilan kung bakit tila naantala ang katuparan ng pangako. Minsan, dahil may bagay na kailangang maalis muna, mga ugat ng takot, pride o kawalang patawad. Ang Diyos ay hindi nagbibigay ng biyayang magwawasak sa atin. Hinahanda niya tayo upang ang kanyang pagpapala ay hindi maging dahilan ng ating pagkasira. Sa bawat hindi pa ngayon, may kasamang handa ka na ba? Kapag natutunan mong ipagkatiwala sa Kanya ang panahon, mararanasan mong walang sandaling nasasayang sa mga kamay ng Diyos. Kung minsan, iniisip mo na baka nakalimutan ka niya, pero kung titingnan mo ang krus, makikita mong hindi kailanman nakakalimot ang Diyos. Si Jesus mismo ay sumigaw, "Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?" Hindi dahil talagang iniwan siya ng Ama, kundi upang maranasan niya ang sakit ng katahimikan na nararanasan natin. Kaya't kapag tahimik ang langit, tandaan mo, may isa na nakaranas din ng katahimikan para maunawaan ka. Ang Diyos ay hindi malayo, nandoon siya sa mismong gitna ng iyong pagdududa. At kung iniisip mong hindi na mangyayari ang pangako, alalahanin mo si Sarah. Tumawa siya nang unang marinig ang sinabi ng Diyos, pero sa dulo, tumawa rin siya sa kagalakan nang hawakan niya ang kanyang anak. Ang parehong Diyos na tumupad noon ay siya pa ring Diyos na tapat ngayon. Ang pagkaantala ay hindi pagkakait. Ito ay paghahanda. Kung ang binhi ay kailangang mabulok muna sa lupa bago tumubo, ganoon din ang pananampalataya. Kailangan munang mamatay ang ating kontrol upang mabuhay ang tiwala sa Diyos. Kaya't kung pakiramdam mo ay matagal na ang iyong paghihintay, huwag kang sumuko. Ang mga panahong tila walang sagot ay madalas na panahon ng pinakamatinding kilos ng Diyos. Ang kanyang katahimikan ay hindi kawalan ng presensya. Ito ay lihim na pag-aayos ng mga bagay na hindi mo pa nakikita. Kung may ipinangako siya, tiyak na tutuparin niya dahil hindi siya sinungaling. Maaaring hindi mo alam kung kailan, pero sigurado kang mangyayari. At sa sandaling iyon na dumating ang katuparan, maiintindihan mong bawat luha, bawat gabi ng pagdududa ay hindi na sayang. Dahil doon mo matututunang ang pananampalataya ay hindi lang paniniwala sa himala. Ito ay paniniwala sa Diyos kahit walang himala. At habang nagpapatuloy ka sa paglalakbay na ito, makikita mo kung paano ang tiwala ay nagiging daan tungo sa katuparan ng pangako. Sa susunod na bahagi, matutuklasan mo kung paano maisasabuhay ng praktikal ang pananampalatayang ito, kung paano mo maisasalin ang mga salita ng Diyos tungo sa mga hakbang ng pananampalataya sa araw-araw na buhay. Ang pangakong walang imposible sa Diyos ay hindi lamang dapat paniwalaan. Ito ay dapat isabuhay dahil ang pananampalataya na hindi ginagalaw ay nananatiling salita lang. Ngunit kapag ang isang tao ay nagsimulang lumakad ayon sa sinabi ng Diyos, kahit walang kasiguruhan, doon nagsisimula ang himala. Hindi sapat na alam mo ang mga talata. Kailangang maging direksyon ito ng iyong araw-araw na pamumuhay. Sa ganitong paraan, ang pananampalataya ay hindi na ideya kundi hininga. Ito ang lakas na bumubuhay sa iyo sa gitna ng kawalan ng kasiguruhan. Ang unang hakbang upang maisabuhay ang pangako ay ang muling paghawak sa salita. Araw-araw, basahin mo ito hindi bilang impormasyon, kundi bilang deklarasyon. Kapag binasa mong walang imposible sa Diyos, ipahayag mo ito ng malakas. Ipaalala mo sa iyong sarili na ang Diyos na gumawa ng himala kay Abraham, kay Maria,
at sa libu-libong iba pa ay ang parehong Diyos na kumikilos ngayon. Ang bawat pagbigkas ng kanyang salita ay parang martilyong sumisira sa pader ng pagdududa. Sa bawat araw na pinipili mong sabihin, kaya ng Diyos, isang bahagi ng takot ang napapalitan ng kapayapaan. Ikalawa, manalangin hindi para pilitin ang Diyos, kundi para ihanay ang iyong puso sa kanyang layunin. Ang tunay na panalangin ay hindi laging, Panginoon, ibigay mo ito, kundi Panginoon, ihanda mo ako para rito. Kapag ang puso mo ay natutong magtiwala kaysa humingi, unti-unting nagbabago ang iyong pananaw. Ang pananampalataya ay hindi lamang paghingi ng himala, ito ay pagtitiwala na kahit walang himala ngayon, may ginagawa pa rin siya. Kapag ang panalangin mo ay nagiging usapan ng tiwala, hindi ng pag-aalinlangan, nagsisimula kang mamuhay ayon sa kapayapaang ipinangako ng Diyos. Ikatlo, palitan mo ang iyong mga salita. Maraming himala ang hindi nangyayari dahil sa mga salitang puno ng takot. Kapag sinasabi mong, hindi ko kaya, para mo na ring sinasabing, hindi kaya ng Diyos. Ngunit kapag binago mo ang iyong wika, binabago mo rin ang direksyon ng iyong pananampalataya. Sabihin mo araw-araw, kaya ng Diyos, gagawa siya ng paraan. May plano siya sa gitna ng kaguluhan. Hindi ito panlilin lang, ito ay pagpapahayag ng katotohanang espiritual. Ang dila mo ay instrumento ng pananampalataya. Kapag ginamit mo ito sa paniniwala, nagkakaroon ng pahayag ang himala. Ikaapat, gumawa ng hakbang sa kabila ng takot. Ang pananampalataya ay hindi laging komportable. Tulad ni Pedro na lumakad sa tubig, kailangan kang lumabas sa bangka ng seguridad. Baka sinasabi ng Diyos sa iyo ngayon, simulan mo na, patawarin mo na, o magtiwala ka kahit hindi mo alam ang susunod. Ang mga hakbang na iyon, kahit maliit, ay malalaking pahayag ng tiwala. Tandaan mo, hindi kailangang perpekto ang iyong lakad, kailangan lang itong totoo. Kapag kumilos ka, kahit nanginginig, mas nakikita mo ang kamay ng Diyos na gumagabay. Ikalima, matutong magpasalamat bago mo makita ang resulta. Ang pasasalamat ay hindi lamang tugon sa biyaya, ito ay pahayag ng pananampalataya. Kapag nagpasalamat ka sa Diyos, kahit wala ka pang nakikitang pagbabago, ipinapakita mong naniniwala kang tapos na ang laban dahil siya na ang kumilos. Sa Biblia, maraming himala ang nagsimula sa pasasalamat. Bago niya pinarami ang tinapay, nagpasalamat muna si Jesus. Ang pagpapasalamat ay binubuksan ng langit para sa mga naghihintay. Ika-6, alagaan mo ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng pakikisama sa mga naniniwala. Ang pananampalataya ay lumalakas sa komunidad. Kapag nakikinig ka sa mga kwento ng iba, napapaalalahanan kang ang Diyos ay kumikilos din sa kanila. Ang kanilang tagumpay ay paalala na ikaw ay susunod na, kaya't huwag kang magkulong sa kalungkutan. Lumapit sa mga taong mananampalataya rin, magdasal, makinig, magbahagi. Sa ganitong paraan, ang apoy ng pananampalataya ay hindi namamatay. Ikapito, isuko ang mga bagay na matagal mo nang kinakapitan. Maraming beses, hindi dumarating ang katuparan ng pangako dahil masyado nating hawak ang kontrol. Kapag hinayaan mong ang Diyos ang manguna, may mga bagay na kailangang bitawan, mga plano, tao, o sitwasyong hindi na bahagi ng kanyang layunin. Ang pagsuko ay hindi kahinaan. Ito ang pinakamatibay na anyo ng pananampalataya. Kapag sinabi mong, Panginoon, ikaw na ang bahala, ibinubukas mo ang pintuan para sa kanyang pagkilos. Huwag mong hayaang manalo ang pagod sa iyong espiritu. Kung may araw na tila hindi mo na kaya, bumalik ka sa salita. Huminga ng malalim at ipaalala sa sarili, ang Diyos ay tapat. Kapag napagod ka sa panalangin, magpahinga sa presensya niya. Kapag nalungkot ka, umiyak sa Kanya. Hindi kailangang laging malakas ang pananampalataya, kailangan lang itong manatiling buhay. Maging maliit man o malaki, ang paniniwala mong iyon ay binibilang ng langit. Isipin mo ang isang ina na araw-araw nagdarasal para sa kanyang anak. Bawat luha
ay binibilang ng Diyos. Isipin mo ang isang lalaki na nawalan ng trabaho, ngunit araw-araw pa rin bumabangon at nagsasabing gagawa siya ng paraan. Ang mga ganoong simpleng kilos ay mga deklarasyon ng pananampalataya na umaalingaw-ngaw sa langit. Hindi kailangang malakas ang iyong tinig, kailangan lang marinig ng Diyos ang tibok ng pusong nagtitiwala. At sa bawat araw na ipinamumuhay mo ang iyong pananampalataya, mapapansin mong unti-unting nagbabago ang lahat. Hindi mo man agad makita, ngunit naroon ang galaw ng Diyos sa mga pagkakataong nagkataong may tumulong, sa tawag na hindi mo inaasahan, sa himalang dumarating sa tahimik na paraan. Ang imposible ay unti-unting nagiging posible kapag ang pananampalataya ay nagiging ugali, hindi lang panalangin. Kaya ngayon, huwag ka nang manatiling tagapakinig. Simulan mong ipamuhay ang pangakong ito. Isulat ang pangako ng Diyos at basahin mo araw-araw. Sabihin mo sa iyong sarili sa bawat umaga, walang imposible sa Diyos. Maglakad na may kumpiyansa na kahit hindi mo alam ang bukas, alam mo kung sino ang may hawak nito, sapagkat ang buhay ng pananampalataya ay hindi nakasalalay sa resulta, kundi sa relasyon mo sa Diyos. At habang sinusunod mo siya araw-araw, matutuklasan mong hindi mo kailangang makita para maniwala. Kailangan mo lang maniwala upang makita. At sa susunod na bahagi, makikita mo kung paano ang ganitong uri ng pananampalataya ay hindi lamang magbabago ng iyong personal na buhay, kundi magigising din ang iyong espiritu upang manawagan, manalangin at kumilos bilang bahagi ng mas malaking galaw ng Diyos sa panahong ito. Ngayon na narinig mo ang pangako, oras na upang kumilos. Hindi sapat na alam mo kung ano ang sinabi ng Diyos. Ito na ang sandaling manindigan, manampalataya at ipahayag ito sa iyong buhay. Huwag mong hayaang lumipas ang mga salitang ito nang hindi mo binibigyan ng tugon ang iyong espiritu. Ito ang oras ng pananampalataya, ng pagpapasya, ng pagtindig sa harap ng Diyos at pagsasabing, Panginoon, naniniwala ako. Maraming beses nang dumaan sa iyo ang mga sandaling ito, ngunit ngayon ay kakaiba. Ito ay tawag ng langit para sa iyo na magsimulang lumakad sa pangako. Isara mo ang iyong mga mata at ilapit ang iyong puso sa Diyos. Sa gitna ng katahimikan, hayaang marinig ng kaluluwa mo ang kanyang tinig. Hindi mo kailangang magsalita ng marami, sapat na ang isang tapat na, Oo, Panginoon. Ang pananampalataya ay nagsisimula sa pagsuko, sa pag-amin na hindi mo kayang baguhin ang lahat, ngunit naniniwala kang kayang baguhin ng Diyos. Kung matagal mo nang pinanghahawakan ng takot, ito na ang oras para bitawan ito. Kung matagal ka nang nadidismaya, ito ang sandali ng pagbabalik. Sabihin mo sa Kanya sa iyong puso, Diyos, ibinabalik ko sa iyo ang kontrol. Ikaw ang aking pag-asa. Hindi ka nag-iisa. Libo-libong kaluluwa sa iba't ibang panig ng mundo ang dumaraan sa parehong laban. Mga taong pagod, sugatan at umaasang may marinig na sagot. Ngunit ngayon, sa parehong oras na ito, maraming puso ang sabay-sabay na lumalapit sa Diyos, tumatanggap ng parehong pangako at nagsasabing, Ako'y mananampalataya. Ito ang sandali ng pananampalatayang kolektibo. Ang langit ay kumikilos kapag ang mga anak ng Diyos ay nagkakaisa sa paniniwala. Kaya ngayon, habang nakikinig ka, gawin mong panalangin ang iyong bawat hinga. Sa bawat pagbuga ng hangin, isipin mong inaalis ng Diyos ang bigat na dala mo. Sa bawat paghinga mo, tinatanggap mo ang kanyang kapayapaan. Sabihin mo sa kanya, Panginoon, tinatanggap ko ang iyong pangako. Naniniwala ako na kahit walang kasiguruhan, may pag-asa. Kahit may sakit, may kagalingan. Kahit may kakulangan, may biyaya. Di ang mga salitang iyon, kapag galing sa puso, ay umaalingaw-ngaw sa langit. Ngayon ay ilagay mo sa harap ng Diyos ang bagay na matagal mong kinatatakutan. Maaaring ito'y sakit na ayaw nang mawala, utang na di mabayaran o relasyon na nasira. Ilagay mo ito sa kanyang mga kamay at sabihin,
Ito po, Panginoon, hindi ko na kaya pero alam kong kaya mo. Iyon ang tunay na pananampalataya, hindi sa sariling lakas, kundi sa tiwala na kahit walang sagot ngayon, siya ay kumikilos. Habang sinasabi mo ito, tandaan mo, ang bawat luha ay binibilang, ang bawat bulong ay naririnig. Tumingin ka sa paligid mo, maraming tao ngayon ang nananalangin din, gaya mo. Hindi mo sila nakikita, pero ang kanilang mga panalangin ay umaakyat din sa trono ng Diyos. Isipin mo, libu-libong tinig ang sabay-sabay na nagsasabi, walang imposible sa Diyos. At sa gitna ng dagundong ng mga panalangin iyon, may tinig na nangingibabaw, ang sa iyo. Dahil ang pananampalataya ay laging personal at ang Diyos ay laging nakikinig sa bawat pusong tunay na tumatawag. Ito ang panahon ng pagkilos ng Espiritu. Kung may mga bagay kang pinanghahawakan pa, ilagak mo sa paanan ng Diyos. Isuko mo ang galit, ang pangamba, ang pagkabigo. Sabihin mo, Panginoon, pagod na akong magtiwala sa sarili. Sa iyo na ang lahat. Ang sandaling iyon ng pagsuko ay hindi kahinaan. Ito ang simula ng kalayaan. Kapag ang Diyos na ang may hawak, doon nagsisimula ang tunay na pagbabago. Ngayon, ipahayag mo sa iyong buhay ang pananalig. Sabihin mo ng malakas, naniniwala ako sa mga pangako ng Diyos. Ulitin mo hanggang sa maramdaman ng iyong puso ang kapangyarihan ng mga salitang iyon. Ang pagbigkas ng pananampalataya ay parang apoy na muling nagbubuhay ng pag-asa. Ang bawat deklarasyon ng paniniwala ay pintuan na binubuksan ng Diyos para ipakita ang kanyang katapatan. Ngayon, ilipat mo sa gawa ang iyong pananampalataya. Kapag natapos mong pakinggan ito, isulat mo ang iyong pangako kay Diyos. Isang lihim na kasunduan sa pagitan mo at niya. Isulat mo, Panginoon, mula ngayon, maniniwala ako kahit walang nakikita. Titiwala ako kahit mahirap, kakapit ako sa iyong salita. At araw-araw, balikan mo ito hanggang maging ugali na ang paniniwala. At habang ginagawa mo ito, tandaan mo, hindi ka nag-iisa sa panalangin ito. Sa mga sandaling ito, libu-libong puso ang tumatanggap ng parehong apoy ng pananampalataya. Isa ka sa mga iyon, isa ka sa mga tinawag ng Diyos upang ipamuhay ang kanyang pangako. Kaya't itaas mo ang iyong ulo, ilagay ang kamay sa dibdib at sabihin mo, Panginoon, tinatanggap ko, ako'y mananampalataya. Dahil sa sandaling ito, nagsisimula ang bagong kabanata ng iyong buhay, ang kabanata kung saan ang pananampalataya ay hindi lang naririnig, kundi nakikita, nararamdaman at isinasabuhay. At habang nararamdaman mo ang kapayapaan ng Diyos na bumabalot sa iyo, maghanda ka, sapagkat sa susunod na bahagi, tayo ay sasabay-sabay na mananalangin. Isang panalangin ng panibagong simula, ng pag-asa, ng himala at ng pagkilos ng langit na magpapatunay na ang Diyos ay tapat at walang imposible sa Kanya. Isara mo ang iyong mga mata ngayon, huminga ng malalim, ilagay ang iyong kamay sa iyong dibdib at hayaang tumahimik ang iyong isip. Ito ang sandali ng pakikipagtagpo mo sa Diyos. Sabihin mo sa iyong puso, naririto ako, Panginoon. Sa mga oras na ito, ang langit ay nakikinig at ang Diyos ay handang makipag-usap sa iyo. Huwag kang magmadali. Ibigay mo sa Kanya ang iyong buong atensyon dahil sa sandaling ito, may mangyayaring hindi mo inaasahan. Isang paghipo ng presensya ng Diyos na magpapabago ng lahat. Walang imposible sa Diyos. Ito ang pangakong pinanghahawakan natin ngayon, Panginoon. Sa iyong presensya, binubuksan namin ang aming mga puso. Marami sa amin ang pagod, takot at puno ng tanong. Ngunit sa kabila ng lahat, narito kami, naniniwala pa rin. Alam naming hindi ka nagkukulang, hindi ka natutulog at hindi ka nagbabago. Kaya ngayon, sabay-sabay kaming lumalapit sa iyo. Dala ang lahat ng aming bigat at inilalagay namin ito sa paanan mo. Ama sa langit, kami ay sumasamo sa iyo. Ipinapahayag namin ang iyong mga salita na ikaw ang Diyos ng lahat ng laman at walang bagay na mahirap para sa iyo. Tulad ni Maria na naniwala sa imposible,
tulad ni Abraham na kumapit sa pangako, tulad ni Daniel na tumayo sa gitna ng panganib, kami rin ay tumatayo ngayon sa pananampalataya. Panginoon, palakasin mo kami. Ibalik mo ang apoy ng pananampalataya sa mga pusong nanghihina. Ibalik mo ang pag-asa sa mga kaluluwang nawalan ng liwanag. Panginoon, iniaalay namin sa iyo ang aming mga takot. Lahat ng kinatatakutan namin, ang kinabukasan, ang karamdaman, ang kakulangan, ang kawalang katiyakan, lahat ng ito ay inilalagay namin sa iyong kamay. Sapagkat alam namin, sa kamay mo ay may kapayapaan. Sa iyong mga palad, ang mga luha ay nagiging binhi ng himala. Kaya ngayon, hinahayaan naming ikaw ang kumilos. Tulad ng tubig na bumubuhos mula sa langit, ibuhos mo ang iyong espiritu sa amin. Linisin mo ang aming mga isip, palayain mo kami mula sa takot at punuin mo kami ng bagong pananampalataya. Diyos, kami ay nananalangin para sa bawat tahanan na nakikinig ngayon. Ipadama mo ang iyong presensya sa bawat pamilya. Sa mga magulang na nag-aalala para sa kinabukasan ng kanilang mga anak, bigyan mo sila ng kapayapaan. Sa mga anak na naliligaw ng landas, yakapin mo sila at dalhin pabalik. Sa mga may sakit, ipahipo mo ang iyong mapagpalang kamay. Pagalingin mo sila sa pangalan ni Jesus. Sa mga walang trabaho, buksan mo ang mga pintuan ng oportunidad. Sa mga nalulumbay at nawawalan ng pag-asa, ilapit mo ang iyong liwanag na sumisira sa kadiliman. At ngayon, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, ipinapahayag namin ang iyong kapangyarihan. Lahat ng hadlang ay bumabagsak. Lahat ng pinto na isinara ng kaaway ay binubuksan ng langit. Lahat ng sakit ay gumagaling. Lahat ng sugat ay lumalambot. Lahat ng puso ay binabago. Ipinapahayag namin na ang himala ay nagsisimula ngayon. Ang iyong presensya ay dumarating sa bawat tahanan, sa bawat tagapakinig, sa bawat kaluluwang bukas sa iyo. Walang imposibleng sitwasyon sa harap ng iyong dakilang kapangyarihan. Panginoon, palitan mo ang aming pag-aalinlangan ng pagtitiwala. Sa halip na hindi ko kaya, ituro mong sabihin namin, kaya ng Diyos. Sa halip na wala na akong pag-asa, ituro mong sabihin namin, may plano pa ang Panginoon. Gamitin mo ang aming mga labi upang magpahayag ng pananampalataya at ang aming mga kamay upang kumilos ayon sa iyong kalooban. Ibalik mo sa amin ang tapang na mawala sa maraming laban. Ibalik mo ang kagalakan ng kaligtasan at turuan mo kaming magpasalamat kahit sa gitna ng unos. Ngayon, Ama, kami ay nananalangin hindi lamang para sa aming sarili, kundi para sa aming bayan at sa buong mundo. Sa gitna ng mga digmaan, karamdaman at kaguluhan, ipakita mo ang iyong habag. Ipaalala mo sa sangkatauhan na ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Hipuin mo ang mga namumuno upang mamuno ng may katarungan. Tulungan mo ang mga mahihirap, palakasin mo ang mga nanghihina, at gisingin mo ang mga pusong nakalimot sa iyo. Naway muling bumalik ang mga tao sa pananampalataya. At sa oras na ito, Panginoon, binibigkas namin ang aming pananalig. Walang imposible sa iyo. Ang mga bundok ng problema ay luluhod sa iyong pangalan. Ang dagat ng kawalang pag-asa ay hihiwalay upang dumaan kami. Ang gabi ng kalungkutan ay papalitan ng umaga ng pag-asa. Ang bawat sakit ay may lunas. Ang bawat sugat ay may kagalingan at ang bawat puso ay may bagong simula sa iyong biyaya. Ngayon, sabay-sabay naming ipinahahayag, Panginoon, naniniwala kami. Sa pangalan ni Jesus, tinatanggap namin ang iyong mga pangako. Pinapalayas namin ang takot, tinatanggap namin ang katapangan, tinatanggihan namin ang kawalang pag-asa at niyayakap namin ang pag-asa. Ang aming mga mata ay nakatingin sa iyo at ang aming mga puso ay kumakapit sa iyong salita. Panginoon, salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong tapat na pag-ibig. Salamat sa mga himalang darating, sa mga pintuang bubuksan at sa mga buhay na babaguhin.
At ngayon, Ama, ipinagkakatiwala namin ang lahat sa iyo. Ang aming pamilya, aming mga pangarap, aming kinabukasan, lahat ng ito ay sa iyo. Ikaw ang Diyos na tapat at walang imposible sa iyo. At ngayon, Panginoon, bilang iisang tinig ng pananampalataya, aming sinasabi, Amen. Oo, Panginoon, naniniwala kami. Oo, Panginoon, Ikaw ang aming pag-asa. Oo, Panginoon, Ikaw ang Diyos ng mga himala. Sa pangalan ni Jesus, tinatanggap namin ang kapayapaan, kalakasan at katuparan ng iyong mga pangako. Amen at amen. Ngayon, habang nananatili kang tahimik, hayaang ang kapayapaan ng Diyos ay bumalot sa iyong puso. Damhin mong tila yakap ng langit ang iyong kaluluwa, sapagkat sa sandaling ito, naroroon siya, ang Diyos na nakikinig, kumikilos at nagmamahal. At sa susunod na bahagi, maririnig mo ang mga salitang magpapatatag sa iyong puso, mga paalala ng pag-asa, katiyakan at walang hanggang katapatan ng Diyos. Tahimik na ngayon ang paligid, matapos ang panalangin, tila may kakaibang katahimikan na bumabalot sa puso mo, isang uri ng kapayapaan na hindi kayang ipaliwanag. Parang may bigat na nawala, parang may liwanag na sumilay sa kabila ng madilim na ulap. Iyan ang presensya ng Diyos, ang sagot sa bawat panaghoy, ang patunay na ang kanyang salita ay totoo. Sa gitna ng unos, naroon siya. Sa gitna ng kawalan ng pag-asa, siya ang dahilan kung bakit muli kang makahihinga ng may tiwala. Alalahanin mo, ang Diyos ay hindi kailanman pumapalya sa kanyang mga pangako. Maaaring mabagal sa paningin mo, ngunit laging eksakto sa oras niya. Tulad ng binhing itinanim sa lupa, kailangan ng panahon upang tumubo. Ngunit habang hindi mo nakikita ang pag-usbong, ang ugat ay lumalalim. Ganito rin ang gawa ng Diyos sa iyong buhay, maaaring tahimik, ngunit totoo at malalim. Hindi siya nakalimot, siya ay kumikilos sa paraang higit pa sa iyong naiisip. Sinasabi sa Isaiah 41:10, "Huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang mangamba sapagkat ako'y iyong Diyos. Pinalalakas kita, tinutulungan kita, at inaalalayan kita ng aking matuwid na kamay." Napakasimple ng mga salitang iyon, ngunit naglalaman ng kapangyarihang kayang patahimikin ang bagyo sa loob mo. Ang Diyos ay kasama mo, hindi kahapon lang, kundi ngayon at bukas. Hindi siya nagmamasid mula sa malayo. Siya ay nakatayo sa tabi mo, hawak ang kamay mong nanginginig. Tandaan din ang sinasabi sa Jeremias 29:11, "Sapagkat batid ko ang mga plano ko para sa inyo, sabi ng Panginoon, mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi ikabubuti, upang bigyan kayo ng pag-asa at magandang kinabukasan." Hindi aksidente ang iyong buhay. Lahat ng pinagdaanan mo, maging ang sakit, ang luha at ang pagkadapa, ay ginamit ng Diyos upang ihanda ka sa susunod na yugto ng kanyang plano. Walang sandali na nasayang, walang luha na hindi niya ginamit para linisin ang iyong pananaw. Ang mga sugat na akala mo'y wakas ay naging daan para mas makilala mo siya. At ngayon, hayaan mong manahan sa puso mo ang katotohanan ito. Ang lahat ng pangako ng Diyos ay totoo kay Kristo. 2 Korinto 1:20. Lahat ng sinabi niya, lahat ng ipinangako niya ay may kasiguruhan. Kapag sinabi niyang pagpapalain ka, hindi iyon maaaring mapigilan ng sinuman. Kapag sinabi niyang gagamutin ka, walang karamdaman na makahahadlang. Kapag sinabi niyang bubuksan niya ang pinto, kahit buong mundo pa ang magsara, mananatiling bukas iyon para sa iyo. Kaya't ngayon, huminga ka ng malalim. Sa bawat paghinga mo, isipin mong pumapasok sa iyo ang pag-asa ng Diyos. At sa bawat pagbuga, lumalabas ang lahat ng takot. Tumingin ka sa paligid, baka wala pang pagbabago sa panlabas, ngunit sa loob mo may nagbago na. Ang pananampalataya mong minsan ay nanghina, ngayon ay tumitibay. Ang puso mong dati ay puno ng kaba, ngayon ay puno ng katiyakan, sapagkat ang presensya ng Diyos ay hindi lang naririnig sa panalangin, nararanasan ito sa kapayapaang sumusunod. Huwag mong kalimutang ang Diyos ay Diyos ng proseso.
Kapag hindi mo pa nakikita ang katuparan ng kanyang pangako, huwag mong isipin na walang nangyayari. Ang bawat araw ng paghihintay ay bahagi ng kanyang pagtuturo. Baka ngayon ay tinuturuan kanyang magtiwala, bukas ay tinuturuan kanyang magpasalamat. Sa bawat yugto, siya ay nariyan, tahimik, ngunit tapat. Ngayon, sa halip na tanungin mo kung kailan darating ang sagot, itanong mo, Panginoon, ano ang itinuturo mo sa akin sa panahong ito? Sa ganitong pananalangin, mas malalim mong mauunawaan ang layunin niya. Ang pananampalataya ay hindi paghihintay lamang. Ito ay pakikilahok sa kilos ng Diyos araw-araw. Kapag natutunan mong magtiwala sa gitna ng kawalan ng kasiguruhan, makikita mong ang tunay na himala ay hindi lamang sa pagbabago ng sitwasyon, kundi sa pagbabago ng iyong puso. At kung sakaling muling bumalik ang takot, bumalik ka rin sa kanyang mga salita. Basahin mo itong muli at ipaalala sa sarili mo, ang Diyos ay tapat. Ulitin mo ito hanggang sa maramdaman mong totoo, sapagkat ito ay totoo. Ang katapatan ng Diyos ay matibay na sandigan. Ito ang batong pundasyon na hindi nagigiba kahit anong bagyo. Ngayon, habang unti-unting lumalambot ang iyong puso sa kapayapaan, isipin mong nakatingin ang Diyos sa iyo na may ngiti. Nakikita niya ang bawat luha, bawat paghihirap at bawat pagsubok na iyong hinarap. At sa kanyang mga mata, ikaw ay hindi talunan, ikaw ay isang anak na patuloy niyang minamahal, pinapatatag at pinapatnubayan. Kaya huwag kang bumitaw. Kung may isang bagay mang dapat mong tandaan matapos ang lahat ng ito ay ito, ang Diyos ay tapat. Ang kanyang mga pangako ay buhay at ang kanyang pag-ibig ay hindi nagmamaliw. Maaring mabagal ang proseso, ngunit tiyak ang resulta. Ang pag-ibig niya ay hindi nagbabago sa anumang panahon. Ngayon, habang humihinto ang bawat ingay sa paligid, hayaan mong lumalim sa puso mo ang mga salitang ito. Ang Diyos ay kasama ko. Sabihin mo ito ng marahan, paulit-ulit, hanggang maramdaman mong totoo. Dahil sa sandaling maramdaman mo iyon, wala nang takot na mananatili. Ang kapayapaan ng Diyos ay magiging iyong kalasag at ang kanyang pangako ang iyong sandigan. At sa pagtahimik ng iyong kaluluwa, may isang bagay na magsisimulang tumubo, isang pag-asa na hindi galing sa mundo kundi galing sa langit. Isang pag-asang magsasabi sa iyo, magpatuloy ka dahil ang Diyos ay gumagawa. At sa susunod na bahagi, maririnig mo ang huling paalala. Ang buod ng lahat ng ito, isang tawag na magpapatatag sa iyong pananampalataya at magtutulak sa iyo na ipahayag sa mundo ang kabutihan ng Diyos na walang hanggan. Ngayon ay dumating na tayo sa dulo ng mensaheng ito. Ngunit hindi ito ang katapusan ng iyong kwento. Sa halip ito ang simula ng bagong yugto ng pananampalataya. Ngayon, alam mo na ang pangakong walang imposible sa Diyos ay hindi lamang linya ng pag-asa. Ito ay katotohanang humahawak sa bawat kaluluwa na handang maniwala. Sa lahat ng iyong pinagdaanan, sa bawat luha at paghihirap, ang Diyos ay nandoon, tahimik ngunit tapat. Naghihintay sa sandaling ito kung kailan mo muling sasabihin, Panginoon, naniniwala ako. Sa buong paglalakbay na ito, nakita mo kung paano kumikilos ang Diyos sa imposible, kung paano ang pananampalataya ay nagiging daan ng himala at kung paanong ang mga pangakong matagal mong hinintay ay may panahon ng katuparan. Kaya ngayon, huminga ka ng malalim at alalahanin mo ang parehong Diyos na nagligtas, nagpagaling at nagbigay ng pag-asa noon ay siya ring Diyos na nasa iyo ngayon. Wala siyang pinipili at wala siyang nakakaligtaan. Huwag mong kalimutan ang aral na ito. Ang mga pangako ng Diyos ay hindi kailanman napapako. Maaaring mabagal, ngunit laging tiyak. Maaaring hindi ayon sa iyong schedule, ngunit laging mas mainam kaysa sa inaasahan mo. Ang Diyos ay hindi kailanman nahuhuli, palagi siyang dumarating sa tamang sandali. At kapag dumating ang oras ng katuparan, mauunawaan mong bawat sandali ng paghihintay ay naging tulay patungo sa mas malaking biyaya.
Kaya ngayon, hayaang lumalim sa puso mo ang salitang ito. Ang mga pangako ng Diyos ay matibay. Sabihin mo sa iyong sarili sa bawat pagsubok, sa bawat pangambang bumabalik, ang Diyos ay tapat. Sapagkat sa mundong puno ng pagbabago, siya lamang ang nananatiling pareho, mapagmahal, mahabagin at matatag. Kung ano ang ginawa niya noon, gagawin niya muli ngayon. Kung paano niyang binuhay ang pag-asa ng iba, siya ring magbabangon sa iyo. Bago mo tapusin ang video na ito, gusto kong ipaalala sa iyo, hindi ka nag-iisa. Maraming katulad mo ang lumalaban, nananalangin at patuloy na kumakapit sa mga pangako ng Diyos. Dito sa ating komunidad ng pananampalataya, sama-sama tayong naniniwala na may Diyos na patuloy na kumikilos. Kaya kung naramdaman mong tinamaan ka ng mensaheng ito, huwag mo itong itago. Ibahagi mo sa iba dahil baka ang simpleng pagpapadala mo ng mensaheng ito ay maging sagot sa panalangin ng isang taong nawawala na ng pag-asa. Ngayon, hinihikayat kitang maging bahagi ng ating pamilya ng pananampalataya. I-subscribe mo ang channel na ito. Pindutin ang kampanilya para hindi mo ma-miss ang mga bagong mensahe at iwan sa ibaba ang iyong deklarasyon ng pananampalataya. Sabihin mo sa mga komento, ako ay naniniwala sa mga pangako ng Diyos. Kapag isinulat mo ito, hindi lang ito salita. Ito ay pahayag ng iyong paninindigan. At habang binabasa ito ng iba, magiging inspirasyon ka rin sa kanila. Kung ang mensaheng ito ay nakaantig sa puso mo, ipasa mo ito sa isang kaibigan, kamag-anak o sino mang kailangan ng paalala na ang Diyos ay buhay at tapat. Ibahagi mo ang pag-asang ito sapagkat sa bawat pagbabahagi mo ng salita, may kaluluwang muling mabubuhay sa pananampalataya. Yung tandaan mo, minsan isang simpleng video lang ang nagiging tulay ng himala sa buhay ng iba. At bago ka umalis, pakinggan mong muli ang boses ng Diyos sa katahimikan ng iyong puso. Sinasabi niya sa iyo ngayon, anak, hindi kita iniwan, hindi pa tapos ang lahat. Ang aking pangako ay buhay. Kapag narinig mo ang mga salitang iyon, hayaang mapuno ang iyong puso ng kapayapaan at katiyakan. Dahil totoo, ang Diyos ay gumagawa kahit hindi mo nakikita. Kaya magpatuloy ka. Itaas mo ang iyong ulo, itanim sa iyong puso ang pangako at lumakad sa pananampalataya. Hindi ka kailangang perpekto, kailangan mo lang manatiling totoo sa iyong tiwala. Dahil sa bawat hakbang na gagawin mo, sasamahan ka ng Diyos. At sa bawat sandaling parang mahirap na, ipaalala mo sa sarili mo, walang imposible sa Diyos. Maraming salamat sa pakikinig at panonood ng mensaheng ito. Naway pagpalain ka ng Diyos nang higit pa sa iyong inaasahan. At huwag mong kalilimutan, babalik tayo muli sa susunod na video upang tuklasin ang isa pang pangako ng Diyos na magbibigay liwanag sa iyong buhay. Hanggang sa muli, manatili kang matatag dahil ang Diyos ay tapat at ang kanyang mga pangako ay laging totoo.